Nawindang nga ang Amerika at Qatar matapos ang ginawang paggante ng Iran. Binomba lang naman nila ang Ras Laffan, isa sa pinakamahalagang gas facility sa buong mundo. Sa isang iglap, nasira ang kritikal na supply ng enerhiya at nanganib ang buong global economy. Hindi lang Middle East ang apektado dito mga idol. Buong mundo ang dapat mangamba. Ano nga ba ang mga susunod na mangyayari sa ating mundo pagkatapos ng mga araw na ito? Yan ang ating pag-uusapan dito sa Forbidden Files PH. Pero bago tayo magsimula mga idol ay inanyayahan kitang i-click ang like button. Ganun na rin ang subscribe button dahil malaking tulong ito sa mga kagaya naming content creator. Simulan na natin. Sa oras na to, habang natutulog ka, ang pinakamalaking imbakan ng gas sa buong mundo ay nagliliyab, ang Qatar, ang bansang kinaroroonan ng mahigit 200,000 Pilipino. Ngayon, sila ay nasa ilalim ng pag-atake. Oh my God! At ang mga missile storm na tumama sa kanila, ramdam ang hapdi niyan hanggang sa bulsa mo sa mga susunod na araw. Diretsahan na tayo mga idol. Bakit mo kailangan panoorin ito? Dahil ang sunog sa Ras Laffan ay hindi lang balita sa TV. Ito ang dahilan kung bakit magmamahal ang presyo ng bigas na sinasaing mo paglipas ng ilang araw. Ito ang dahilan kung bakit ang kuryente mo ay posibleng tumaas ng doble o baka nga triple sa loob lamang ng isang buwan. At ito ang mga dahilan kung bakit ang mga kababayan nating OFW ay nasa gitna ngayon ng isang nagbabadyang gera. Tara mga idol, himayin natin kung paano nga ba ang ginagawang paghihiganti ngayon ng Iran laban sa Estados Unidos at paano ang pag-atake na ito ay paparalisa sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang apoy sa Qatar. Nagsimula ang lahat sa isang assassination. Pinatay si Ali Larihani, ang utak ng seguridad ng Iran. Ang ganti, hindi sa Washington, kundi sa Ras Laffan. Isang estratehikong pag-atake para gipitin ng Amerika at ang mga kaalyadong bansa nito. Pero sa gitna ng chessboard na ito, ang mga Pilipino ang naiipit sa gitna. Bakit nga ba mahalaga ang Ras Laffan, idol? Ito ang gas tank ng mundo. Mula rito, nanggagaling ang enerhiyang nagpapailaw sa mga bahay sa Tokyo, nagpapainit sa mga pamilya sa London, at nagpapaandar ng mga pabrika sa Beijing. Kapag nasunog ang Ras Laffan, magdidilim ang buong mundo. At nito nga lang March 19, 2026, ayon sa mga ulat, sinalakay ng Iran ang pasilidad na ito gamit ang tinatawag na missile storm. Pero bakit? Ang totoong dahilan nito ay ang paghihiganti nila sa pagpaslang sa kanilang leader na si Ali Larihani. Ngunit sa pagpili sa Qatar bilang target, isang mensahe ang pinadala ng Tehran. Walang ligtas kahit ang ekonomiya ninyo. Si Ali Larihani ay hindi lamang isang sundalo. Siya ang utak ng Iranian influence sa Middle East. Ang kanyang pagkamatay sa kamay ng mga Amerika at ng mga Israelano ay itinuturing na pagsampal sa soberanya ng Iran. Ngayon, bakit Qatar ang tinamaan at hindi Amerika at Israel? Ipapaliwanag ko sa inyo mga idol ang mapa. Ang Qatar ay host sa Al Udeid Air Base, ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa rehiyon. Sa pag-atake sa Ras Laffan, hindi lang Qatar ang pinarusahan ng Iran. Pinaralisa rin nila ang supply ng enerhiya na kailangan ng mga kaalyado ng Amerika. Ang mga natural gas idol ay mahirap i-transport dahil sa laki ng volume nito. Kaya sa Ras Laffan, ginagawa itong liquid sa temperaturang negative 160 degrees Celsius. Ang mga gas ay lumiliit ng 600 beses. Ito ang tinatawag na liquefied natural gas o LNG. Ngunit ang bentahe ng LNG ay siya ring panganib nito. Ang isang tangke ng LNG ay may enerhiyang katumbas ng ilang atomic bomb. Ang sunog sa Ras Laffan ay hindi ordinaryong sunog. Ito ay isang chemical inferno.
na halos imposibleng apulahin sa loob lamang ng ilang araw. Sobrang laki nga mga idol ng magiging epekto na naman ng pagsabog na ito sa buong mundo. Pero sa ngayon, pag-focusan muna natin ang epekto nito sa Pilipinas. Dahil bilang Pilipino ay yun naman talaga ang pinaka-concern natin. Ngayon ang tanong, bakit pati bigas ay madadamay? Ang natural gas ay ginagamit sa paggawa ng ammonia, ang pangunahing sangkap ng fertilizer. Kung walang gas, walang abono. Kung walang abono, kakaunti lamang ang maaani. Mas mataas na presyo ng bigas, mas kaunting ulam para sa pamilyang Pilipino. Ito ang magiging realidad ng globalisasyon. Sa Luzon, nakadepende tayo sa malampaya. Pero ayon sa mga ulat ay paubos na ito. Ang gobyerno ay nagpaplano na mag-import na ng LNG mula sa iba't ibang bansa. Asahan ang mas mataas na generation charge sa inyong Meralco bill. Ang kuryenteng ginagamit mo sa panonood nito ay posibleng maging mas mahal na bukas. Isa pang epekto nito ay ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Qatar. May mahigit 242,000 na Pilipino sa Qatar. Sila ang mga bagong bayani kung tawagin. Pero sa gitna ng tensyon, ang kanilang kinabukasan ay naging malabo. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho mismo sa Ras Laffan at sa mga karatig na industriya. Kaya naman ngayon, bukod sa iniisip nila kung paano nila pakakainin ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking concern nila ay ang kanilang buhay mismo. Ano ang gagawin ng Department of Migrant Workers? Handa ba ang ating gobyerno para sa isang malawakang evacuation? Ang Qatar ay isang maliit na bansa. Kung magkakaroon ng malawakang giyera, saan tatakbo ang ating mga kababayan? Ang apoy sa Qatar ay isang wake-up call sa atin mga idol. Hindi tayo pwedeng dumepende habang buhay sa enerhiya mula sa ibang bansa. Panahon na para tingnan ang sarili nating likas na yaman mula solar wind hanggang nuclear energy. Kailangan nating maging energy dependent bago pa tayo tuluyang malunod sa giyera ng ibang bansa. Ang Middle East ay nagliliyab ngayon at ang usok nito ay umaabot hanggang sa ating pampang. Sa bawat pagtaas ng presyo, sa bawat pangamba ng bawat OFW, naway magkaisa tayo. Magdasal para sa kapayapaan, pero maghanda para sa pagbabago. Ano ang mga katanungan nyo, idol, tungkol sa ating ekonomiya? Mayroon ba kayong gustong malaman tungkol sa repatriation plan ng gobyerno? O baka naman gusto nyong malaman kung may alternatibong mapagkukuhanan tayo ng kuryente bukod sa LNG? I-comment ang iyong tanong dyan sa baba. Iintayin namin ang inyong mga saloobin at susubukan nating sagutin ang mga ito sa ating mga susunod na episode. Dahil sa dulo ng araw, ang impormasyon ang ating pinakamalakas na sandata laban sa pangamba. At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Maraming salamat mga idol sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.